Ulitin ko ho, itong kalsadang ito ay makasaysayan sa usapin ng traslasyon kasi dito ho dadaan yung andas patungo sa San Sebastian Church kung saan ginagawa yung dungaw, no? O yung pagdungaw ng imahe naman ng Birhen ng Mount Carmel. Makikita po natin ngayon na nagtutulakan po at nag-aagawan sa paghila ng lubid itong ating mga deboto. No, hindi na po umuusad sa kasalukuyan itong ang andas po ng Nazareno dahil nahihirapan pong hatakin ng mga deboto dahil nagtutulakan po sila. Ayan. Alam mo Vince, kanina pa natin nakikita no, na parang hindi fluid yung pag-andar ng andas natin. No? Makailang beses siyang sumabit sa gilid ng kalsada. At makailang beses din na naging problema yung mga sumasampa no, ng mga deboto doon sa andas. Hindi nagkulang ang pamunuan ng Quiapo Church, pamunuan din ng lungsod ng Maynila at ang iba pang mga grupo na nakikipagtulungan para maidaos no, itong okasyon na ito. Hindi sila nagkulang sa pagpapaalala sa mga deboto na huwag na sanang sumampa doon sa andas. In fact, no, kung titignan natin yung disenyo ng andas, ibang-iba no, kumpara doon sa nakaraang taon.
Noong nakaraang taon, inifortan nila na yung andas ay maging mahirap akyatin, ngunit hindi ito naging mahirap para sa mga deboto. Kaya ngayon, dinagdagan nila ng mga measures para hindi ganun kadaling maakyat. Pero nananaig yung kagustuhan ng mga deboto na makasampa doon sa andas. No? So ngayon mga kaibigan, nakikita natin naghahatakan muli yung mga tao sa lubid. Tila bumalik yung lubid umaatras dahil sa puwersa ng paghahatakan ng mga debotong ito. No? Kung nandito kayo mga kaibigan, hindi lang ho yung siksikan ang spectacle dito, pati ho yung init na napoproduce nung ganito karaming tao na nagsisiksikan sa isang lugar. Ngayon nakatayo kami ni Vince sa bubong ng guardhouse dito sa Hidalgo. Ramdam namin yung init na lumalabas, na sumisingaw dito sa kumpulan ng mga taong ito. No, sa huling estimate na nilabas ng pamunuan, nasa ilan na ba? Sa 194,000 na ang huling estimate kaninang alas 12 pa. Yun pa ang latest natin mula sa Nazareno Command Center. Yun pa lamang po. Okay, kaninang alas 12 pa. So, I think it's safe to assume na more than 192,000 na tayo. Ngayon po, alas 5 na ng hapon. So ayan mga kapatid, muli yung bumibilis yung andar ng lubid. Ngunit lubid pa lang ho ang nakikita natin. Ano? Muli ho, nandito tayo sa kahabaan ng FR Hidalgo sa distrito ng Quiapo dito sa Manila. No? So sa mga hindi ho nakakaalam ng lugar nito, parte pa rin ho ito ng Quiapo pero malayo ho ito dun sa parte ng Quiapo na mas kilala natin na bilihan, tindahan ng mga kung ano't-anong mga samot-saring mga bagay. Parte ho ito ng Quiapo na medyo malayo doon. No? Again, nandito tayo sa may Holy Face of Jesus Shrine and Convent, kung saan naninirahan ng Sisters of the Holy Face. Mga kapatid, sa mga nakarinig na ho ng kasabihang hindi mahulugang karayom, understatement ho iyon sa kung ano ho yung sitwasyon dito sa Quiapo. Ganun ho karami ang mga deboto nandito. Sa huling estimate ho ng pamunuan, nasa 192,000. Kanina pa pong alas 12 yun. Mga kapatid, nakikita na ho, tanaw na ho ang andas ng Poong Nazareno dito sa ating kinatatayuan. Sinusubukan lang ho kumuha ng mas magandang anggulo ng ating camera dahil din ho sa dami ng gawad ng kuryente at poste dito. Pero tanaw na ho at again, kita ho namin na nag-e-effort pa rin. Marami pa rin ang nagtatangkang umakyat para makapagpunas ng kanilang mga panyo, makahalik sa salamin ng andas. Yan, nakikita ho natin ngayon yung andas sa harapan ng Nazarene Catholic School. Again, dito po sa FR Hidalgo Street sa Quiapo, Manila. Itong kalsadang ito ay makasaysayan para sa maraming dahilan. Maliban na lang din ho dun sa pangalan ho nito. Itong kalsadang ito rin ang nagkokonekta sa dalawang malaking simbahan dito sa Kamaynilaan. Yan ho ang San Sebastian Church at ang Quiapo Church na nasa kabilang banda naman.
Nakikita ho natin, mukhang umaatras ho ang andas dahil sa puwersa ng mga tao. So yung mga ihos ho na nakasampa doon sa andas, nakikita natin kung paano nila sinusubukang kontrolin yung bugso ng tao, no? Ngunit bibilib ka rin sa kanilang pasensya, no, na hindi nila nasasaktan, hindi sila napipikon, no? Kahit mahirap yung trabaho nila, talagang effort, no, from their end, no? Kailangan natin i-commend yun na hindi nila nagagawang saktan yung mga sumasampat, yung mga nag-e-effort na umakyat. Mga kaibigan, nakikita ho natin, nahihirapan ho silang imaniobra itong andas, no? Tulad ho kanina, kamuntik-muntik na ulit sumampa sa bangketa at sumabit sa gutter ng kalsada ang andas. Ngayon ho, nakikita natin umaatras siya at nakaharap na ho sa kinatatayuan natin ngayon dito sa Shrine of the Holy Face of Jesus, dito po sa FR Hidalgo Street, Quiapo, Manila.
unti-unti na hong lumalampas ang andas ng Poong Nazareno dito sa ating kinatatayuan sa Holy Face of Jesus Shrine and Convent sa FR Hidalgo. Vince, bilang first timer, no? O bilang estudyante, anong masasabi mo sa experience? Pinapanood ko lang po, tinititigan ko lamang po yung pagdaan ng andas ng Nazareno at talaga pong parang kakaiba na hindi mo maipaliwanag na pakiramdam. Para ka na-overwhelmed dahil nakita mo yung faith ng mga tao na sobrang lalim, sobrang yung devotion nila. Nakikita natin na yung passion, yung drive ng mga taong makasampa, makahawak sa lubid. At parang nararamdaman mo rin yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga pananampalataya ng mga taong nandito. At yun po, talagang nanibago at na-overwhelm ako sa nakikita ko ngayon. Na-overwhelm ako sa nakita ko ngayon. Oo, no. Alam mo, naalala ko nung first time ko kasi fresh grad ako noon nung first time kong mag-cover. Tapos, doon ako mismo sa Quirino Grandstand pinapunta. Wala akong kaalam-alam kung paano nangyayari to. Pumunta ako doon, naglakad lang ako mula dito sa Quiapo, pumunta Quirino Grandstand and pabalik. Iba yung feeling eh. Regardless kung Kristiyano ka, regardless kung gaano ka naniniwala sa mga devosyong katulad nito, iba sa pakiramdam yung makita yung ganitong debosyon, no, ng mga taong ito, yung paniniwala nila. Kaya hindi mo rin masisisi. No, ako para sa akin, no, opinion piece na to, pero hindi mo masisisi na pilit nilang lalapitan, pilit nilang pupunasan, gustuhin nilang mahawakan yung imahe na. No? At hindi mo rin naman masisisi, lalo na kung maririnig mo yung mga kwento ng mga deboto na talaga namang may natanggap mula sa kanilang pananampalataya, napagaling ng kanilang pananampalataya, ayon nga sa kanilang paniniwala. So ikaw, Vince, sa tingin mo, no, habang papunta ito ngayon, yung andas, doon sa San Sebastian Church, no, ikaw bilang estudyante, ano masasabi mo dun sa feeling na to na marami kang mga siguro kapwa estudyante na hindi pa to na-experience? Well, natutuwa po ako na na-experience ko to, pinanalangin ko yung mga future ko, sana makapasa, sana makatapos. At hindi lamang para sa akin, kundi para sa mga klase ko din, kami mga mag-aaral. Nakita rin po kasi ako marami dito itong mga estudyante, mga mas bata pa sa akin, mga devoto rin sila. Kaya talagang para sa mga hindi pa nakakakita, nakaka-witness nito, lalo witness section, no? Kumbaga yung favorite translation ko nga ng witness ay patotoo. Kasi di ba ang witness merong saksi, yung saksihan, ganyan, as a verb. Pero ang paborito kong translation ng witness, ng word, para sa amin sa witness section ay patotoo. At ngayon po, isa ako bilang isang estudyante, bilang isang writer ng Varsitarian, isa akong patotoo sa nakita ko ngayon na ang debosyon, ang pananampalataya ng mga Pilipino, bata, matanda, lalaki, babae, ano pa man, sa sobrang lalim na debosyon at pananampalataya nila dito sa ating Jesus Nazareno. Talagang nakakabagbag damdamin po at nakakapanindig balahibo. Alam mo, yung ganyang pagpupumilit, no, kasi pagtutulak ng mga tao ng makasampa, sinubukan niyang mapigilan sa bagong disenyo, no. Kung babalikan natin yung video, kung meron tayong footage, no, nung nakaraang translasyon, makikita natin yung pagkakaiba sa disenyo. No, dati nilagyan nila ng takip, no, nilagyan nila ng protection. Nung unang nabalita yan, nakikita natin ngayon, no. Ang intention niyan, marami kasama na para maingatan yung imahen, pero para mapigilan din yung matindi na pagsampa, pag-akyat ng mga tao. So yung nakikita natin, yan yung nakaraang taon. No, pero nagagawa pa rin ng mga taong sumampa. Ngayon, sa bagong disenyo, pinatibay nila yung design, tapos yung makita mo yung harap, nilagyan nila ng slope, no? So pwede natin sabihin na mas mahirap siya akyatin, pero hindi siya naging challenge eh. Tama po, no? tama. Hindi siya naging challenge para sa mga tao. Yung ultimong yung pakikipag-agawan dun sa lubid, no, na lubid na hindi mo na halos makita, pero umaagaw pa rin sila. No, hindi siya naging pagsubok para sa mga debotong to. Siguro po isa rin yung testament na kahit ano man gawin na restrictions, hindi pa rin talaga kayang i-control, hindi pa rin kaya talagang pigilan yung passion at yung drive ng mga taong makahawak at makahaplos sa salamin. Kahit sa salamin, di ba nga po dati ang mismong nahaplos natin yung mismong imahen. Pero ngayon nga nilagyan na nilang salamin, hindi pa rin napigilan. So isa rin po siguro yung testamento yun kung paano yung passion at yung fire, kumbaga, ng mga faithful, mga deboto sa paniniwala nila. Ngayon sa kinatatayuan natin, yung andas ng Nazareno, no, hindi na ho siya tanaw ng ating mga camera. Pero kaming mga reporters, very
we can see it, no, as plain as day, no. At dire-diretso na, considerably, no, swabe na yung takbo niya. Magmula nung lumampas siya sa atin, papunta doon sa San Sebastian Church para sa Dungaw. No, so yan, nakikita niyo sa feed ngayon, yan na yung likod, no, yung dulo nung prosesyon, no. At marami pa rin, no, makikita niyo bumubuntot na yung mga replika ng itim na Nazareno, kasama na yung mga estandarte na nagpapakita kung saan galing itong mga debotong to. Iba-ibang probinsya pa rin ho ito, no? Considering na may mga celebration na nitong traslasyon sa kanilang mga probinsya, no? So again, makikita ninyo, ayan, imahe, replika ho ng imahe ng Poong Nazareno. Kumakaway ho sila sa ating camera, no? Kitang-kita. Ano bang significance, Vince, nung nagkaroon na ng, naging malawakan na yung celebration? Well, siguro po nakakatuwa nga, sabi nga rin po ng aming bishop sa Balanga, yung bishop-elect po namin na si Bishop-elect Rufino Sescon, June Sescon, na sabi niya na starting this year for the very first time ay magiging it's a liturgical feast ng buong mga dioceses dito sa Pilipinas, yung kapistahan ng Jesus Nazareno. At para po sa kanila at para sa atin, napakalaking bagay nito dahil hindi na lamang localized o kumbaga sa Quiapo na lamang isi-celebrate ang kapistahan ng Jesus Nazareno, kundi sa lahat sa buong Pilipinas na rin. Nakita natin sa Cagayan de Oro, sa Davao, umaabot doon, meron sila mga sari-sariling prosesyon ng Jesus Nazareno. At makikita natin doon yung lalim na pananampalataya ng mga Pilipino kay Jesus. Kay Jesus na hindi na lamang sa Quiapo, ngunit sa buong Pilipinas na rin. Ngayon mga kapatid, nakikita ninyo sa screens ninyo. Itong mga litrato ho nito, no, mga kuha ho yan mula sa naganap, no, na pahalik at Misa Mayor, no, sa Quirino Grandstand kanina. Kita natin yung dami ng tao. Considering nga yung napag-usapan kanina, considering yung sinabi kanina na na umonti na, no, yung tao dahil maraming celebrations na ginanap sa iba-ibang mga lalawigan, no. Pero hindi pa rin natin masasabi na talagang wala nang taong pumunta dito. Nakita natin kanina kung gaano karami. No, nakita natin kung gaano karami. Alam mo, kagabi pa lang dito na kami natulog, no, Vince. Tapos nakakwentuhan ko yung ibang mga madre dito. Yung iba sa kanila, hindi nila mapigilang mag-express siguro ng lungkot, no? Kasi kagabi wala pang tao talaga. Ina-expect namin na maraming matutulog dito, marami nang nakahanda, marami nang ready. Pero kagabi halos wala. No? Ang biroan nga namin, mas marami pang tao kapag Lunes. No? Pero nakita natin ngayong umaga, yung dami ng tao parang walang pinagkaiba. Halos yung pakiramdam, no? So yan, muli po, no, ipapakita namin yung kuha ng aming mga camera na sumusunod pa rin ho yung mga tao papunta doon sa Plaza del Carmen sa San Sebastian. Dala-dala ang mga replika ng Poong Nazareno, no. Kanina nakita ninyo nagsisigawan, magulo, no, maingay yung mga tao, pero sa mga hindi pa ho nakakapunta at sa mga hindi po ho nakaka-experience ng Dungaw, yun ho ang isa sa mga pinakapayapa at pinakatahimik na bahagi ng traslasyon. No, dahil pagkadungaw ho ng Birhen, nagkakaroon ho ng sandaling katahimikan at panalangin, no, oras ng panalangin habang nandun sila. So Vince, no, bago tayo magpaalam, no, bago natin iwanan ang ating mga viewers, no, gusto ko lang ulitin na itong coverage na to ay hatid po sa inyo ng pinagsama-samang efforts ng CBCP News, ng Press 1 PH at ng Varsitarian. So I think this is the first of its kind na coverage na nagkampi-kampi tayong mga organization, no? And ako, speaking as part of Press 1 PH, as someone na naging part tumutulong at nakikipagtulungan sa CBCP News, I think it feels good na nagkaroon ng ganitong opportunity, no, with the Varsitarian, kasi alam naman natin kung ang kalibre ng Varsitarian pagdating sa pagbabalita. Salamat. Ikaw, Vince, anong masasabi mo sa experience overall? Well, nagpapasalamat po ako sa hindi lamang sa The Varsitarian, kundi po sa Press 1 at sa CBCP News sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon para makipag-tie up sa inyo na nabigyan ng Varsity ng kumbaga panibagong platform para makipag-collaborate sa inyong dalawa na malalaking mga news sites. At iyon lang po, talagang nakakapanibago, kapani-panibagong ang mga nasaksihan natin ngayon nga. At yun lang po ang reflection ko nga, sabi ko, isa akong patotoo, isa akong witness. Hindi lamang witness writer, isa talagang witness, isang patotoo.
Again, maraming salamat po sa pagsama po sa amin. Iiwanan na po namin kayo, no, kaming reporters, pero magpapakita pa rin ho namin sa inyo kung ano yung sitwasyon dito sa FR Hidalgo Street, sa distrito ng Quiapo, dito sa Manila. Muli po ako po si Nico Balbidina ng Press 1 PH at ng CBCP News. At ako naman po si Vince Alfred M. Pilagara ng The Varsitarian. Maraming salamat po at isa pong makasaysayang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po.